Kahapon nakaranas tayo ng pag-uulan and nakita ho lalong-lalo na yung ating pong mga estudyante na talagang nirescue agad-agad dahil po madaling tumaas yung tubig ho dito sa Julian Militon Elementary School. O ganun nga po ang nangyari kahapon noong around 1 o'clock. Nagsimula tayo na mag-evacuate doon sa isang bahagi ng ating pong paaralan. Makikita natin doon na napakaraming maraming magulang na pumunta rito kasi talagang yun na ang napagkasanayan. Kapag may malakas na ulan, kinakailangan ay yung magulang ay sunduin ang kanilang mga anak. Dahil hindi natin pinapayagan na ang kanilang mga anak ay lumabas sa paaralan, sa gate, na walang sundo. Kasi yun nga ang ating pong lalabasan pwedeng baha na rin. Kaya hindi natin pinapayagan. Yan ay nagkakaroon na lang ng yung mga teachers dinadala doon sa kanilang classroom na hindi inaabot ng baha. Ito ang lugar na kung saan isa sa dinadaanan. At kung titingnan natin dito, siguro mga 3 to 4 feet ang taas ng tubig. Ito ang kung saan napakalakas dito ang current. At itong lugar na ito nga ang dinadaanan ng ating pong itong dinadaanan ng ating mga bata. Siya nag-uugnay ng isang bahagi ng paaralan papunta diyan. At ito naman ang kung titingnan natin yung manhole na naalis yan yung nakalagay diyan na semento. Kaya pinalitan natin ng bakal para buwelo na lang yung tubig. Kasi sa lakas ng pressure, tumitilapon. So yan. At dito, malakas dito. Kaya medyo delikado yung part na ito. Dito po ba nakikita po natin yung 4.9 million na project or a fund regarding po sa Julian Militon Mitigating Flood Control Project? Well, may nagtanong na sa akin yan. Pero yun nakita daw nila kung nabasa kung saan na meron. Pero kung pag-uusapan ang Julian Militon Mitigating Project, Flood Control, na ayun daw, natapos noong July 12, 2024. Actually, pumunta ako dito, October na. May nagtanong sa akin, sabi ko, wala pong bago. Walang bago. Kaya hindi ko po alam yun kung saan. Dahil kung meron siguro, hindi ito babaha ng ganito. Hindi ko lang alam kung saan pong parte. Maaaring sa labas. Pero kung ang Julian Militon area po, wala pong bago yan. Walang bago. Alright po. Kasi palaging kahit po walang kalamidad, talagang madali pong binabaha agad-agad yung ating pong area ng ating pong paaralan. Yun nga sa biglang pagbulusok ng ulan, hindi naman natin inaasahan. Hindi tulad ng mga nakaraan na talagang meron tayong mga announcement na ganun. So, yun ang nangyari. Mabilis ang tubig, napansin natin. Mas mabilis ang tubig na tumaas kaysa itong mga nakaraan. Hindi natin alam kung sa lakas kasi ng buhos ng ulan, pwedeng ganun. Pero nakita natin yung bilis ng pagtaas at ang pagbaba naman ay kumbaga hindi mabilis ang pagbaba nito. Pero alam naman natin na ginawa na ng ating alkalde na linisan yung talagang malinis na yung tinatawag na sagup. Pero look, siguro meron pang mga factors na hindi pa na-address. Maaring ganun. Kasi nung nakaraang mga ilang buwan, maraming nag-interview sa akin. Ang ginagawa ko, yung parang opinion ko lang. So ang ginawa natin ay request tayo sa 3rd Engineering District. Pina-assess natin bakit bumabaha. So nagkaroon tayo ng pagkakataon, parang 3 ang kanilang andoon, mga kadahilanan kung bakit tayo ay binabaha. Or pwede po well, isa doon siyempre yung basura. Pero nakita natin ngayon hindi gaano yung basura. Yung pangalawa, yung mga nakita natin may nag-encroach ng mga diyan sa papunta sa baba.
dati parang may structure. May mga structure silang nakita at saka yung syempre yung hindi na maintain na nakalinisan at yung mayroong bottleneck diyan sa lugar na kung saan nagbi-merge itong buhat dito. Ito yung galing sa ito sa may SS o sa sementeryo. At yung kabila naman yung galing sa may major seminary, nagkakaroon siya ng pagmi-merge dito sa loob mismo. At yung merging point hindi pinalaki. So dahil sa marami ng tubig natural ay tataas yun. Malapit na yun sa paglabas. At doon naman meron tayong screen, siyempre para yung sa mga bata yun na hindi mahulog. Nandoon naman yung mga basura. Kapag nandoon na ang tubig natural, delay na ang paglabas. Kaya tumataas siguro. Meron daw dati yun sa papunta pa lang sa lubang tubig, lagusan papunta dito sa loob, linagyan ng screen para yung basura. So anong nangyari, bumaha sa kanila, dito hindi pa baha. So tinitingnan kumbaga pinag-aaralan din natin kung ibabalik natin yun. Kasi kung ang tao mismo hindi nakikipag-cooperate, ang basura nandun pa rin, hindi dapat ang paaralan ang unang naapektahan. Sila, para malaman nila ang importansya ng segregation ng basura. Alright. Siguro, Principal, may i-follow up ko na lang po sa mga question. Kahapon, meron po ba tayong mga, kumbaga, nalagay po sa alanganin na ating po mga estudyante? And of course, ngayon pong araw, may postponement ba? Suspension? Well, nakita naman natin na mayroon tayong mga bata ngayon, di ba? Yun ang mga magpa-participate sa ating pong activity sa Peña Francia. At sila ang pinakiusapan. Yung iba naman ay nasa bahay at ang ating pong mga teachers ay nandito at nag-asynchronous po tayo. Kaya wala ho tayong makikita mga estudyante maliban na lang dito sa ating pong mga mag-aaral na mayroong activity sa susunod na araw. Sige po, may mensahe po sa atin. Well, ang ating pong patuloy na pananawagan sa ating pong mga magulang na yung proper segregation ay i-observe ho natin sa ating mga bahay. At yung pong mga bata na kapag ganito nga ang panahon na medyo delikado, malakas ang buhos ng ulan, hindi po natin papayagan ang inyong mga anak na lumabas na wala po ang magulang hanggat hindi humuhupa ang ulan o ang tubig, para masiguro po natin na sila ay ligtas na makauwi sa inyong mga bahay. At inaanyahan din natin ang ating pong mga magulang ulit na kapag ganito ay kayo po ay sumundo na agad, kasi hindi natin inaasahan ang mga pangyayari kung ano ang pwede pag-uwi. Paglabas maayos, pero pag pauwi na sa bahay simula dito sa ating paaralan ay medyo delikado. So yun na lang po, sana ay patuloy nating pong gabayan ang ating mga anak, at kahit walang pasok ay kung pwede mai-assist po natin ang kanilang pag-aaral sa loob ng bahay.